And this time, partner, Ang susunod naman po natin, ito, pinatunayan na ng taong ito ang pagiging maisog. No? Ang tagal na panahon na ibinubunyag ng taong ito, walang takot. Kahit na po, meron na mga nagbuwis ng buhay dahil sa kanyang katapangan, hindi sumusuko itong tao na to, partner. yun. At masasabi natin na isang tunay na maisog ito. At hindi na po natin patatagalin ang isa sa ating mga resource speaker ng hakbang na maisog. Mga kababayan, magbigay-bugay kay Attorney Glenn Chong! Mag-isog kami! Magandang gabi po sa inyong lahat. Jimmy, thank you for coming over. Pero sana ang kinanta mo ay hindi kita malilimutan. Nabalitaan ninyo? Yes! Ospital kahapon. mukhang sinakal ng asawa. Ng asawa na may hawak ng bintik niya, puntot niya. Anyway, hindi na po niya kailangan ng make-up at formalin. Malapit na. Kabaong ready na. Matatapos na rin ang paghihirap ng taong bayan. Kanina, uminit na. Di po ba? Uminit na po kanina eh. Akala ko tuloy-tuloy na. Nang biglang umulan. Wala akong pagdududuhan si Lisa Marcos bagat cloud seeding na naman. Bruha talaga yan. Lahat tayo mga kababayan na budol dahil may voodoo sila. Mangkukulam yung babaeng yan, di ba? Mukhang mangkukulam. Ito tayo muna, magsimula tayo sa flood control. Dati, nung bumaha, ang barko ang pinagbintangan. Nabundol daw ng barko ang flood control projects niya kaya bumaha. Ngayon ang hangin. Mga kababayan, ipikto yata yan ng cocaine. O, di ba? Di mo na alam kung sa susunod, ano na naman ang pagbibintangan ni Marcos Jr. Basta ang alam natin, suminghot siya, di ba? Nakita niyo yung video? O, totoo yun. Siya yun. Kilala ko yung tao na yan. Pagkasama kami ng 6 na taon. 6 na taon na tumulong ako sa kanila. Andito ako, hindi lamang para sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, saan ka makakakita na mag-serve ng warrant of arrest na 8 araw na. 8 araw na ba? 11. Oh. Doon na yata tama si Jimmy, ginawang hotel ang KOJC compound na mga pulis. Nakita niyo isang matanda na nagsuot ng PE uniform ng pulis? Parang miniro yata yun eh. Taga-bungkal ng lupa. Oh, ginamit ng mga pulis. Dito tayo dahil ako meron akong issue kay Marcos. Ulit-ulitin ko yan. Una, si Marcos ay walang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Dahil ang asawa niya ay nakipag-usap, nakipag-meeting sa may-ari ng Smartmatic bago ang halalan. Sino ang nagsabi sa akin? E di siya, dakilang pupo eh. Sinabi niya, guys, nandyan ako ha, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Tapos sabay lumingon sa akin at sinabi, but not you because they hate you so much. Tingnan mo, bobo talaga. Pinuking niya ang sarili niya. So gumawa ako ng sinumpaang salaysay, nilatag ko lahat ng ebidensya. Yung kausap ni Lisa Marcos, yun yung may-ari ng Smartmatic na kinasuhan ngayon sa Florida. Dahil sinuhulan nila ang chairman ng Comelec dati ni Andres Bautista ng $1 milyong. Kung manuhol ka ng $1 milyong, ang ibig sabihin, mandaraya ka rin talaga. Matagal na, 14 na taon na akong nakikipaglaban para sa inyo na maging malinis ang ating halalan.
Kasi kung mabibili ang ating halalan, sino ang ba ang bibili? Waiting Lord, drug lord, crime lord, lahat ng lord na wala sa langit. Lahat ng lord na galing sa impyerno, kakunsaba ni Lisa Marcos. O, yan ang uupo. At pag yan ang uupo, saan tayong lahat pupulutin? Anong kinabukasan meron ng ating mga kabataan? Wala. Kaya nilabanan ko sila at dumating sa punto na kailangan kong ipalabas ang nalalaman ko, pinalabas ko yan, sinumpaan ko yan. Para ipakita ko sa inyo na totoo lahat ang mga sinabi ko. Tingnan ninyo, ilang beses na ba ako nandito? 4 na beses, pang-4 na to. Every time nandito ko, hinahamon ko itong dalawang mag-asawang pangag. Ang national drug addict at ang national drug pusher. Ang drug addict si Bongbong Marcos. Ang pusher si Lisa Marcos. Do you want? Oh. Do you want? Oh. Sabi niya kay Cathy Binag. So, itong dalawa, drug addict at drug pusher, oh, hinahamon ko sila, kasuhan niyo ako doon sa sinumpaang salaysay ko. Hindi nila ako kayang kasuhan dahil totoo lahat ang mga sinabi ko. Minanipula mo ang eleksyon mo. Alam niyo mga kababayan, mabigat ang kalaban ni Marcos Jr., incumbent Vice President. Di po ba? Si Leni Robredo, na inaakusahan nating lutang. Mas lutang pa pala ito eh. Yes! Oh. Dahil si Leni Robredo ay incumbent Vice President at minsan nang tinalo si Marcos, expected nila na makakahatak ng boto ni Marcos pababa. Dahil mas maraming makakakuha ng maraming boto si Leni Robredo. Pero si Inday Sara enjoys the popularity of his father, incumbent president, walang mabigat na kalaban, expected sisipa ng gusto si Inday Sara. So mas mataas ang boto ni Inday Sara, mababa ang boto ni Marcos, hindi nila matanggap-tanggap yan. Kasi pag mataas ang boto ni Inday Sara, naturally, lahat tayo, si Inday Sara ang titingalaing leader, hindi si Bongbong Pangag Marcos. So ang agreement nila, ang pinagkasunduan nila sa Smartmatic, iangat mo ang boto ni Marcos at idikit mo kay Inday Sara. So kaya ang boto ni Inday Sara, 32 million, si Marcos 31.8 million dinikit. Kung nagdagdag ka ng boto, hindi pwedeng magdagdag ka lang. Kasi lalampas ka sa total number of registered voters. Yes! So para hindi ka lang mag-pass sa limit, magbabawas ka sa kabila. So nagbabawas ka sa kabila, idagdag mo sa iyong boto, pandaraya na po yun. Di po ba? Yes! So si Marcos, mandaraya. Walang pinagkaiba sa sinasabi niyang lutang na si Leni, mas lutang pa siya. Oh. Tapos ngayon, ang pangalawang issue, ito issue to ni J.M. Morales. Pangak si Marcos. Di po ba? Nakita niyo naman yung video. Oh. At hindi ako natatakot na tawagin tong dalawang hinayupak na to na national drug addict at national drug pusher, for that is what they truly are. O, di po ba? O gusto nyo pangag ang mangulo sa inyo? Mandaraya na, pangag pa. O. Alam nyo, minsan naiisip ko, pinapahirapan ba talaga tayo ng Diyos? Bakit tayo binigyan ng isang pangag na hindi ko talaga tatawagin Pangulo to. Mandaraya to eh. Bangag na de facto na Pangulo, mandaraya pa. Oh. Sinungaling pa, di ba? Sabi niya walang armas daw ang pumasok na pulis doon sa KOJC. Oh. Lutang talaga. Oh. Lutang na lutang sa alapaap ng cocaine. Oh, di ba? Oh, eto. Ngayong 2025, mandadaya na naman ang mga walang hiyang mag-asawa na yan. Oh, dadayain na namin nila, pauupuin nila yung mga congressman na gusto nila at mga senador. Dahil kung hindi nila mapatupad ang impeachment ni Inday Sara ngayong mga panahon na to, i-impeach nila after 2025. Papayag pa kayo sa kanyang karapalang?
Kailangan ni Lisa na magpapaupo ng mga tao sa gobyerno dahil ang long-term goal ni Lisa Marcos, iupo ang kanyang anak na Pangulo. Ang kanyang anak na bangag din. All bangag family. O, di ba? So, ito si Tambahudas, stuck up ito kasi may, hindi na Tambalos-los, Tambahudas na yan eh. Alam nyo, balik muna tayo saglit sa pipe flood control. Tambahudas! 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 Yang 5,500 flood control, karamihan galing yan sa teritoryo ni Tambahudas. Mga congressman yan, paborito nila yan. Kasi ang flood control, madaling nakawin ang pera. Kaya paborito nila. Kaya ayan, pag umulan, ang control ang control nawala, ang flood ang natira. Oh. Ang flood ang atin. Tayo, lumalangoy tayo sa flood. Ang control, nanakaw na ang pera. Oh. Teritoryo yan ni Tambahudas. And by the way, ito si Tambahudas. Kasama to sa dayaan, ha? Sa mga meeting sa Smartmatic, nandun ang abogado ni Tambahudas. Muntik ko na talagang pangalanan tong abogado na to. Kasi abogado ko rin yan. Abogado ako, may abogado din ako. Abogado na ni Tambahudas yan. O, palipat-lipat kasi itong abogado na to eh. Galing din to kay Lenny Robredo. So galing sa isang lutang, napunta sa mas lutang. Oh. So, ito mga kababayan, ngayong 2025, kahit hindi na Smartmatic yan, huwag tayong magtiwala. Kasi ang Miro, hindi naman mananalo yan kung walang paspas ni Creekshore from Hell. Si Lisa Marcos yan, ha? Pag sinabi ko Creekshore from Hell, si Lisa Marcos yan. Oh. Lahat kontrolado ni Lisa Marcos. Lahat ng itatalaga sa gobyerno, si Lisa Marcos ang mag-a-aproba. So ngayon, bangag na, magnanakaw pa, wala pang silbi. Kasi ang asawa pala ang pumipili na mga iuupo sa gobyerno. At ang inuupo ay kapwa bangag. So ngayon, we have a government of the bangag, for the bangag, and of the bangag. Sa halip na government of the people, for the people, and of the people. Tayo, hindi naman tayo bangag, so mag-alsa tayong lahat. At patalsikin ang mga bangag sa palasyo, itapon natin sa Pasig River. Para malunod at diretsong kantahan ng hindi kita malilimutan. Malapit na yan! Di ba? Isang atake pa! Mga kababayan, na ito, ang interpreter natin, kumakanta na eh. Mamaya na, kantahin na lang natin yan pag malapit na talaga para tuluyan. Mga kababayan, more than just joking. We are here, nandito tayo dahil maninindigan tayo at dapat tayong manindigan. Di ba? Except lang sa batang ito, may bata din akong nakasama nung isang araw, si Sasha, di ko makalimutan. At kung meron pang ibang bata dyan, alam nyo, yung mga anak natin, mga apo natin, hindi po sila, hindi nila kayang lumaban para sa kinabukasan nila today, di po ba? Hindi nila kayang lumaban. Wala silang kakayahan na lumaban para sa kinabukasan nila. Tayo yun ang lalaban para sa kanila. Si ate, si kuya, si nanay, si tatay, si lolo at si lola. For as long as we are capable and able, we should fight. Di po ba? Minsan napatalsik na natin ang tatay nito. Hindi ipakita po ninyo ang inyong pakikiisa sa bayanang Pilipino dahil lahat tayo ay biktima ng mag-asawang ito. Lalong-lalo na ang ating mga anak. Mantakin nyo mga kababayan, si Lisa Marcos ay maghahari-harian ng 6 na taon ni Bangag Marcos, 6 na taon ni Tambahudas. Hindi po siya magre-resign, itapon natin sa Pasig River ang mga hayop na to. Maraming salamat po.